mga kabataan. Pero actually ito ay para sa ating lahat kasi usually po meron tayong mga plano. Nagpaplano tayo for the future. So ito po yung title ng ating message this morning, Planning for the Future. Yung next na slide, sabi doon, if you fail to plan, you are planning to fail. Totoo ba yun? Common po talaga na nagpaplano tayo. At yan po yung saan natin saying dyan. Sa next na slide, ang isa sa nag-challenge sa akin noong ako ay high school, ay yung aking senior pastor. Ang sinabi niya sa akin is, dapat tanungin ko ang sarili ko, sino ako 5 years from now? Sino ako 10 years from now? So isa siya sa mga nag-influence sa akin kung paano magplano kasi dati pag tinatanong mga kaklase ko, kaibigan ko, anong ambition mo? Anong gusto mo maging? Wala lang. Okay, pero kasama yon sa nag-udyok sa akin to think of the future, which is very important sa buhay natin. Na tayo ay nagpaplano. Then yung next na slide, meron akong nakilala rin na African. At habang kami nagkukwentuhan sa PDS, sabi niya, dapat meron kang goal. At yung goal mo na yon, dahan-dahan mong abutin. Okay, so, ang iba kasi sabi niya, wala silang goal sa buhay. Wala silang plan, kaya wala silang abutin. So, mahalaga na meron kang goal and then slowly, you try to reach it. So, sabi ko magandang mga advices na aking, let's say, napakinggan. At nakakatulong yun sa ating pagpaplano in the future. Now, sa PTS, nagkaroon kami ng medical check-up. Lahat ng estudyante, lahat ng faculty and staff. At unang pinadala yung mga records ng mga may issues. May mga issues. So may mga staff na may mga issue, may mga high blood, may mga kung ano-ano. Ini-expect ko baka meron din akong issue. Kaya nagtataka ko, walang binigay sa akin na medical document. So ibig sabihin, sabi ko medyo baka okay ako. Kasi nung mga nagdaang panahon, every morning, hindi ako kumakain. Ganito kasi nangyari ng napansin ko sarili ko, sabi ko, bakit? Dahil sa stress, kunting bagay lang, nainis ako, kahit ano lang. Okay, sabi ko, dati, sabi ko, nag-fasting ako ng 40 days breakfast. 40 days breakfast. At yung tayo ngayon na 40 days, sabi ko mabait ako mabait. Kasi gutom. Paano ka nang magagalit? Mahina ka. And then spiritual ka kasi nagpa-fasting. So ang ginawa ko ulit, hindi ako nag-breakfast. Sabi ko, iayos ko yung aking spiritual na sarili. So, every morning, nagpe-pray ako, nagpa-fasting ako. Ang balak ko lang noon is 40 days. Pero, umabot na yata ng 3 months. At marahil nakatulong din yun, pagbababa ng cholesterol. Pero, maybe in the near future, babalik na ako may breakfast. Masarap kasing kumain ng breakfast. Pero ang nakita ko doon, hindi lang nakatulong sa aking spiritual, yung plano na yun, kundi sa aking physical. Ang problem, yung aking bunsong anak, si Nene. Nung tinawag ako, meron siya document. Tapos, pinakita, may mild scoliosis. Sabi ko, kuba? Kuba si Nene. Pagkatapos medyo mababa yung kanyang white blood cell.
So nag-program kami, ito yung plano natin, ito yung goal natin. Dapat may ayos yan. Habang bata ka, tataas yung white blood cell mo, kailangan mong vitamins, pagkatapos, kailangan mong mag-sports, mag-swimming para may ayos yung scoliosis mo. So, we are planning, So, magte-training siya ng once a week na swimming. Itong tuwa naman, sabi niya, okay, parang nakabuti pa, Kasi gusto niya mag-swimming. The point here is that meron tayong mga plans. May mga goals tayo. Pero in the book of James, in-offer sa atin yung invaluable wisdom on how we should approach our future plans. Kaya ito yung tanong natin, sabay-sabay natin basahin. How should we plan for the future? Okay, meron tayong mga goals, may mga plans tayo, but how should we plan for the future? Una, basahin natin na sabay-sabay. Avoid arrogance in our planning. Yung idea ng arrogance, yung pride, na ako yung in control sa aking future. Na lahat ng aking plano mangyayari kasi ako yung in control. Yun po yung pride dito. Sa passage natin, sabi dito, ito yung kritik ni James. Marahil ito ay mga negosyante yung kinikritik niya na ito sa time niya na nagsasabi, "Come now, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make a profit." Okay. So, kung titingnan natin sa book of James, kritik niya yung pride at kasama ito. Yung mga tao na ito na nagsasabi, ito yung plano ko in the future. Ito yung gagawin ko in the future. Ito yung gagawin ko in that city. Isang taong dyan. And then mag-business. And then we make money. We make profit. Okay. Walang problem sa idea ng planning dito. Wala po. It's natural for us to make plans. But James warns against doing so with a proud and self-reliant attitude. Ang kinikritik ni James dito, mga kapatid, ay yung nagpaplano ka na wala ang Diyos sa isip mo. Yung ikaw, yung bahala, yung hindi mo sinasubmit sa Panginoong Diyos. Iyon yung kritik ni James dito. Merong poem, sa next na slide, sabi dito, "I am the master of my faith. I am the captain of my soul." Kung titingnan natin, okay, maganda. Pero actually, this is very self-reliant na iniisip mo na ikaw talaga yung control, hindi ang Panginoong Diyos. So meron pong mali dito sa quotation na ganito. May isang kwento si Jesus Christ sa Luke chapter 12, 16 to 18, and then 20 up to 21. Ang ikwento ni Jesus Christ yung isang mayaman na meron siyang hasyenda at tinaniman niya, nagpatanim siya, and then grabe yung harvest. Sabi niya, maliit yung aking barn. Maliit yung aking lagayan ng mga harvest. Ang gagawin ko, sisirain ko ito. Nagawa ko ng malaki-malaki. At doon ilalagay yung aking mga ani. At ang gagawin ko na lang, kakain, iinom, matutulog, magre-relax. Okay. Pero ito yung sabi ni Jesus Christ. But God said to him, "You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but it is not rich toward God." Yung point dito, yung nagpayaman lang, pero walang isip patungkol sa Diyos. Yung akala nila, sila yung in control sa buhay nila. Pero isang example to,
Ang yaman-yaman niya. May mga plano siya. Pero biglang sabi ng Diyos, mamamatay ka mamayang gabi. Okay, so ito pa yung clinic ni Jesus Christ, even James. Sa verse 16 ng chapter 4, sabi ni James, as it is, you boast in your proud intentions. All such boasting is evil. Okay? Hindi po tama, masama po yun. Yung proud intentions, yung pride kasi dito, yung ako, yung wala yung Diyos sa equation, wala yung Diyos sa plano mo. So we should seek God's guidance and recognize His sovereignty in all our future endeavors. Yun po yung tama. Okay, pangalawa, basahin natin ng sabay-sabay. Accept the temporariness of our plans. So, una is avoid yung arrogance. Pangalawa, tanggapin natin yung temporariness ng ating plano. May mga plans tayo pero temporary yan. Bakit? Hindi natin alam, mayroong mas mataas na nagpaplano eh. May Diyos eh. Na siya talaga yung nagpaplano sa lahat. Okay. Sa verse 14, sabi dito, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. So una, hindi talaga alam kung anong mangyayari bukas. Okay, meron tayong plano para bukas. Pero in reality, may mga tao na ang dami mga plano pero wala na sila kinabukasan. Okay, yun yung pino-point out ni James dito na very practical. Ang sabi niya, ang buhay mo parang smog ng Taal Volcano. Parang bug ng Taal Volcano. Pag nasa malamig kang lugar, pag nagsasalita ka, may puti na lumalabas para usok, ano? Okay, bakit? Parang nagsisigarilyo ka. Okay, ano? Pero yun yung hamog, ano? Okay. Pero maya-maya, wala na. Ang sabi ni James, ganyan yung buhay natin. Ako, 50 na ako eh. Parang ang bilis, ano? Dati, 15 na ako eh. Ngayon, 50 na. Okay. Susunod, 55 na. Kung aabot pa. Kasi sabi ni Lynn, October, uy, 45 na ako. Okay. Pag tinitingnan niya marahil yung picture niya nung kami mag-boyfriend pa. Okay. Hanggang ngayon, iba na. Parang kahapon lang yan. Nag-date tayo sa Tagaytay. Parang gano'n, ano? Okay. Ang bilis ng buhay. Sabi nila, Sir Lawrence, ang bilis na yan, 60. Kung aabutan natin yung 60, praise the Lord. Okay. So, ito yung reality ng buhay. So, pinaalala ni James, yung gaano kaiksi yung buhay at uncertain yung future. Hindi talaga natin alam kung aabutin pa natin yung next year or 5 years. Okay. So, in as much as nagpaplano tayo, maganda yun. Pero, it should be temporary. Kasi, merong isang nagpaplano talaga sa lahat. While planning is essential, we must remember the temporary nature of our lives. Rather than fixating solely on earthly goals, we should prioritize eternal values. Hallelujah! Dahil na temporary yung buhay natin sa mundong ito, dapat paghandaan natin yung eternal life. Meron naman. Meron. Yung pinag-aandaan natin yung heavenly. Yung buhay na walang hanggan. Yung iba kasi, wala nang pakialam sa eternal values. Okay, wala nang pakialam sa eternal life. Ang pakialam lang nila yung buhay
sa mundong ito, which is according to James, just like a mist, napaka-exit. Bakit hindi mo paghandaan yung mas mahaba, yung walang hanggan? Can you say amen to that? Amen. Kaya tayo po na narito sa simbahan na ito, ibig sabihin nun, binavalue natin yung spiritual things, yung eternal things, hindi lang yung pansamantala. Kasi lilipas lahat, temporary lahat ng mga ito. Pero praise the Lord, sa mga nananampalataya sa Kanya, ang pangako niya, meron kang buhay na walang hanggan. Ang buhay natin ay hindi lang sa mundong ito. Meron pang afterlife. Ang unang nag-resurrect ay si Jesus Christ at lahat ng nananampalataya sa Kanya magre-resurrect din in the future. Sa next na slide, binurn ko yung picture ng isang family na naging friend namin nung sila ay nag-aaral sa PTS. Ito po yung anak na panganay na nag-suicide. Ang exchange, sabi na sa messages ng tatay niya, may mga plans sila sa anak niya na pupunta sila ng Japan. Ang ganda ng mga plans. Pero very shocking. Hindi matanggap ng magulang ano nangyari. Bakit ganito ang nangyari sa anak nila? Ang ganda yung mga plans nila. Pupunta ng Japan, ganito yung gagawin. Next year, 2024. Pero biglang wala na. Kasi wala yung anak. Ito yung reality ng buhay natin. Na minsan nakaka-depress, nakakalungkot. Kaya may mga plans tayo, pero temporary. Ito naman yung next na slide. Ganun din po yun. Ito yung mga pastors of bread from heaven sa Alabang. Yung isa ay negosyante, yung dalawa nakamalaki sila yung mga pastors ngayon. Pero meron silang senior pastor na ang dami naming plano, partnership with PTS noon, na magkakaroon ng extension sa kanila, may mga magagandang plans na nilatag kami. Pero biglang namatay yung senior pastor. Di nawala na. Sabi nila, buhay pa yung plano. Pero yung main ingredient, yung nagplano, wala na. So ngayon, nagka-craft kami ng bagong plano. Kasi, iibahin namin. My point here is that, may mga plans, pero temporary. Kasi, hindi natin alam yung future. Ito po yung panghuli na point natin. Basahin natin ang sabay-sabay. Align our plans to God's purpose. So, i-avoid natin yung pride or arrogance, and then i-accept natin yung temporariness ng ating plans. Ito po, align our plans to God's purpose. The next na slide, sabi dito ni James, instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or do that. Hallelujah. If it is the Lord's will, mabubuhay tayo. At gagawin natin ito, at gagawin natin yan. Okay, ito po yung sabi ni James. Ang problema ay hindi sa aspect ng planning, but planning without seeking God's will. Ito po yung problem ng iba na nagpaplano sila na hindi nila hinahanap yung kalooban ni Lord, hindi nila sinasubmit sa kalooban ni Lord. Okay. So, kung titingnan natin dito, yung binilibugan ko, if it is the Lord's will, magbubuhay tayo. Magbubuhay tayo if it is the Lord's will. Kung kalooban ni Lord, we will do this. Yung plano natin, yung ambition natin mangyayari. If it is the Lord's will. So, yun po yung pinaka-message ni James dito, na we should submit yung ating plano sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Meron kang mga plano? Meron ba kayong mga ambisyon? Anong gagawin natin? I-submit natin sa
kalooban ng ating Panginoong Diyos. Can you say amen to that? Amen. Ito po yung example niya sa Bible na sinasabi nila, if the Lord is willing, if God is willing. Okay? Si Paul, for example, sabi niya, but as he left, he said, I will come back to you if God is willing. And he set sail from Ephesus. Hindi natin alam kung nakabalik siya, pero sabi niya, if it is the Lord's will, babalik ako sa inyo. Dito naman sa 1 Corinthians chapter 4:19, basahin natin ng sabay-sabay. But I will come to you very soon, if the Lord is willing. And then I will find out not only how these arrogant people are talking, but what power they have. Kita ninyo? If the Lord is willing. Ganon din sa Hebrews, basahin natin ng sabay-sabay. And this will we do if God permit. Ito yung mga examples na nakikita natin. Ito yung gagawin natin kung kalooban ni Lord. Hindi naman necessarily na every time na may plano ka, may sasabihin mo yun na even if the Lord's willing. Yung point dito, yung puso mo before God, kung ito ay submissive sa Panginoon, na mayroon kang plano, pero pinagpe-pray mo yan, sinasabit mo sa Panginoon Diyos. Kaya ang mahal, ang maganda po, sa next na slide, sabi dito, following the calling God has put on your life. Okay. Meron siyang calling sa atin. Matulad ng ilawit natin kanina, no? You gently call me. Yun yung calling yun. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Ang ganda ng ilawit natin kanina, hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. Okay, nakita natin ano yung sinasabit natin sa buhay natin. In the presence of God. All of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. Okay, nakita po natin dito na as much as meron tayong plano, may plano ang Panginoong Diyos. At sabi dito, all of my days are held in your hands, crafted in your perfect plan. And then, yung sinabi dito, yung mold me, hold me, I give my life to the Father's hand. Kasi yung pag-mold ng Panginoon, minsan masakit. Okay, minsan masakit minomold yung dutik ng isang father. Ganon yung buhay natin. Minsan pinapadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Okay, pero minsan hindi naman natin plinano yun, nadadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Pero sa katotohanan, meron kasi yung mas nakakaalam ng ating ikabubuti. Dadaan sa pagsubok, pero tatatag yung pananampalataya. Dadaan sa pagsubok, mas babait yung ating ugali, yung character. Madidevelop yung ating spiritual maturity sa ating Panginoong Diyos. Si Paul, for example, sa next na slide, nung kanyang, kahit sa ministry, yung pag-ministry niya, dito sa map na yan, he was forbidden to preach. Meron siyang plano na mag-preach dito. Okay, after Phrygia, pero pupunta sila ng Mysia, pero he was forbidden to preach. Di ba maganda yung mag-preach? But he was forbidden to preach in that place.
Pagdating naman doon, Misha, pupunta sana sila ng Troas, papunta sana sila ng kakanan sila, papuntang Bithynia, papuntang Asia. Sabi dito, forbidden to enter. Yung Holy Spirit, pino-forbid sila. Kinagabihan na naginip si Pablo, may isang matanda na tinatawagan siya. Punta kayo dito sa Macedonia. So, paggising niya, ito yung kanyang message na natanggap sa Panginoon. Okay, kaya pala hindi kami pinapapunta ng Asia kasi pupunta kami ng Europe, Macedonia. And the first convert sa Macedonia, sa Europe, ay si Lydia, sa Book of Acts. Kaya ang Christianity nag-flourish sa Europe. And from Europe naman, nag-spread out sa Asia, Africa, America, hanggang Pilipinas. Ano? So nakita natin yung word ng Panginoong Diyos. Minsan, merong pinapatigil kasi meron siyang mas magandang plan. May plano ang Panginoong Diyos. Minsan, gusto mo dito ka mag-aaral. Biglang, dito. Si Ren, halimbawa, ang nakaset talaga noon pa, mag-aaral siya sa Lasal, ang kanyang course in nursing. Okay, hindi siya nag-isip ng ibang mga universities na mag-exam. Talagang dito lang sa Lasal ang kanyang focus. Kahit sinasabi, mahal ang tuition dito, gano'n gusto ko dito. Nag-down kami ng pambayad kasi nakapasa siya ng exam doon. Umuwi sa probinsya, nakipagkwentuhan, diyan sa kwentuhan ng ilang linggo sa kanyang pinsan, nabago. Sayang naman yung aming dinipasit doon sa Lasal, hindi na makukuha. Pero sabi ni Renz, okay lang dati, mas nakakatipid kayo kasi mas mura dito yung tuition fee sa EYA, kasi nandun yung course na gusto niya. Yung point ko dito, ilang taon niyang pinangarap dito, pero biglang nagbago. Okay. Hindi natin alam yung future. Baka biglang nagbago. Meron tayong ilang dito na gano'n yung mga estudyante na eto yung kanilang binalak sa umpisa, biglang napunta dito. Okay. Yung point natin, we have plans, which is good. Hindi rin po maganda na hindi ka magpa-plan. Pero we should submit to the perfect plan of the Lord. At minsan, kung meron mang dumaan sa ating buhay na parang hindi ko naman tinanong pero dumaan yung mga pagsubok, tanggapin natin. Nakasama yan sa plano ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Bandang huli, makikita natin. Malalampasan natin at sasabihin natin, yes. Nag-grow ako sa pangyayari na yan. Okay. Sa aking experience nun, may time na gano'n na very painful. Sabi ko, Lord, ano ba ito? Pagulong-gulong pa ako umiiyak sa harapan ng Panginoon. Pero ngayon, tinatawanan ko na lang. Di ba? Dati broken hearted ako kasi nag-break kami ng aking girlfriend noon. Pero ngayon, masaya ako. Mas better yung binigay ni Lord. Yun yung mga ganun pa na at the point na ganun, pagulong. Gusto ko pang dumapa, naiiyak sa Panginoon, pero the Lord has a perfect plan. Nangarap din akong maging seaman noon. Nangarap akong maging lawyer. Nangarap akong maging journalist. May time pa nga, akala ko ang pagiging mayor, pinapag-aralan, kaya gusto kong mag-aral para maging mayor. Mga pangarap yun. Pero hindi yan yung plan ng Panginoon sa akin. Tinawag niya ako para maging isang pastor. Hindi lahat ng pogi, nag-aartista. Yung iba, nagpapastor. Hallelujah! Kaya dito sa 1 Corinthians 11:26, ito po yung sinabi ni Jesus Christ.
For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Ang future ay kasama sa plano ng Panginoong Diyos. Ito pong sinaselebrate natin or sa-celebrate natin na Holy Communion, kasama ito sa message na may future. Na pinaghahandaan natin yung pagbabalik ni Jesus. Kasi sabi dito, until He comes. Ang pinaghahandaan natin ay hindi lang yung pang ngayon, pero yung pang future. Hindi lang yung material, physical, kundi yung spiritual. Kaya ngayong umaga, tayo ay magsa-celebrate ng Holy Communion. At habang ginagawa natin ito, inaasahan natin yung future na pagbabalik ni Jesus. Babalik siya. At maghahanda siya ng banquet. Kainan kasama tayo.